Maraming salamat, Brother June. Congratulations sa mga men. Sila po ay nagkaroon ng fellowship kahapon. And pwede ng Panginoon sa leadership ni Brother June sa mga kalalakihan natin at sa iglesyang ito. Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Good morning. So, since Friday pa lang, hindi po ba? Inaabang-abangan na natin yung pagdating ng Super Typhoon Daw. So, we hope and pray na we are ready enough to endure yung pagdaan niyon. So, isa tayo sa dalamhati ng mga taga Cebu sa naranasan nila. And we pray that matatagpuan nila ang salita ng Panginoon sa time na ito ng pagluluksa nila. And ganun pa man, rain or shine, nagpapatuloy po tayo sa ating tema na Pass It On ngayong buwan na ito. So sa tema po na ito na ating pinag-aaralan, ang nais po natin na mangyari ay magtuloy-tuloy pa na ang mabuting balita na ating natanggap, na pinaniwalaan natin, pinangaral sa atin, itinuro sa atin, at ating tinanggap ay maipapasa natin sa mga taong nangangailangan pa niyon bilang way of celebration and thanksgiving natin. Sa 40 years, 4 na dekada ng katapatan ng Panginoon sa ABCC. So, sa pagpapatuloy po ng ating mensahe, buksan po natin ang ating Biblia sa Acts chapter 1, verses 1 to 9, para po sa ating scripture reading. Magsitayo po tayo bilang paggalang po sa salita ng Panginoon. Babasahin ko po ito sa New International Version. Ang salita ng Panginoon, mga kapatid. In my former book, Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and to teach until the day he was taken up to heaven, after giving instructions through the Holy Spirit to the apostles he had chosen. After his suffering, he presented himself to them and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: "Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will baptize with the Holy Spirit." Then they gathered around him and asked him, "Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel?" He said to them, "It is not for you to know the times or dates the Father has set me by his own authority, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." After he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat po at napakinggan namin ang iyong salita na ito. Ito po ay naglalaman ng mahalagang katotohanan na aming magagamit sa umagang ito upang patuloy kaming turuan kung paano kami makapag-pass on ng one gospel na aming natanggap at ngayon ay ninanais na maipasa sa iba. May you bless us as we willfully and willfully submit sa pag-aaral ng iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Please be seated. So dito po sa ating nabasa, nang matapos na ni Jesus ang gawain ng pagliligtas, it is accomplished, it is finished. Tinawag niya ang kanyang mga alagad upang makipagtagpo sa kanya sa Galilee. At nang naroon na silang lahat, sinabihan niya sila ng ganito: "Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about while we are doing this ministry, the ministry.
Wait for a while, because in a few days, you will be baptized with the Holy Spirit. Yun yung instruction sa kanila ng Panginoong Yesus. Then matapos iyon, sinabihan din sila ng ganito, after some more conversation. Ito ang sabi sa kanila ng Panginoong Yesus, when the Holy Spirit comes upon you, you will be empowered so that you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. At matapos maibigay ang kanyang utos na may kasamang pangako, umakyat na si Jesus sa langit, natakpan siya ng Shekinah glory of clouds, and hindi na nila nakita si Jesus. However, although Jesus left his disciples, he gave them something to look forward to. Iyon ay ang pagdating ng Holy Spirit. So the disciples obeyed. They waited for the fulfillment of that promise of the Lord Jesus Christ. At natupad ang pangakong iyon sa next chapter, on the day of Pentecost, when many people were gathering in Jerusalem at the temple to celebrate the feast, nagmanifest na ang coming of the Holy Spirit. At ito ang nangyari sa araw na iyon, na makikita nga natin sa Acts chapter 2. Sa verses 1 to 4. When the day of Pentecost came, feast ito ng mga Jews, they were all together in one place, ang mga alagad. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house. Maingay doon sa loob ng tinutuluyan nila. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Mayroong parang dilang apoy na lumukob sa kanila. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Tunay nga, mga kapatid, sa pangyayaring ito, tinupad ni Jesus ang kanyang ipinangako sa mga alagad. The powerful Holy Spirit came, manifested through a sound like the blowing of a violent wind from heaven, and what seemed to be tongues of fire. And he filled the disciples with power. Then the empowered disciples began to speak in different tongues. Kung halimbawa, Tagalog ang sinasabi nila, hindi nila alam ang Ilocano, pero nakapag-Ilocano sila. Nakapagsalita sila ng iba't iwang wika at dialekto. Now, tungkol kaya saan ang kanilang ipinahayag sa iba't ibang wika? Ba nakaka-curious? Ano ang mga sinabi nila o ang mensaheng kanilang binanggit na napakinggan ng iba't ibang lahi na nagkakatipon sa time na yon at mga grupo ng mga tao? Ang mga namutawi sa kanilang mga bibig as the Holy Spirit enabled them is the gospel of Christ. Matapos iyon, some said, no, na mga lasing lang yan. So, it prompted Peter to rise up, tumayo si Pedro, at ipinagpatuloy ang pangangaral ng gospel na nasimulan ng mga alagad when they spoke in tongues. And in verse 37, nangaral siya. So, mahaba yung pangangaral niya, presenting the gospel of Christ. And then in verse 37, when the people heard his message, they were cut to the heart. Tagus sa puso ang napakinggan nilang mensahe. And they said to Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? Tell us, now that we have heard that gospel
that message? What do we have to do? Tell us. In verse 38, Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you too will receive the gift of the Holy Spirit. Then in verse 41, Luke reported, those who accepted his message, meaning those who believed, were baptized indeed, and about 3,000 were added to their number that day. From about 100 converts of Jesus, 3,000 were added to their number that day. Mga kapatid, this is how empowered men and women of God were able to powerfully bear witness to the gospel of God. They were empowered by the Holy Spirit, and so they were able to courageously testify to its power. Dahil doon, sa araw na iyon, about 3,000 people ang naidagdag sa kanilang bilang. 3,000 men and women who became believers and disciples of Christ. Now, brethren, here is the point of that presentation. If the early disciples of Christ were empowered by the Holy Spirit with the gospel message, then you too, tayo din, are empowered kung nasa atin na nga ang banal na Espiritu. If you truly and genuinely put your full faith in Christ, then He has surely sent you the Holy Spirit. If not, then you are not yet the disciple of the Lord Jesus Christ. And if you already have the Holy Spirit, He now empowers you with the gospel, the very power of God that brings salvation to everyone, to anyone who believes. Mga kapatid, isn't that marvelous? You have this empowerment that will save your loved ones, that will save your friends, and anyone na mapabahaginan ng mabuting balita. Now, the most important question sa pinag-uusapan natin na ito ay, what is the gospel? In its essence, ano ba talaga ang ebanghelyo? Ano ba itong ebanghelyo na in-speak nila in different tongues? Ano ba itong ebanghelyo na preach ni Peter kaya yung mga tao, they were struck deeply sa kanilang puso? Ano ba itong gospel na ito na tinawag tayo para ibahagi at ipahayag? Sa original na salita, ang gospel, ang word na gospel, ay mula sa salitang Griego na evanghelio. Kaya, evangelion pala. So sa Tagalog ay ebanghelyo. Yun ay dalawang salita na ang kahulugan ay yung EU, good, and then yung angelion, galing sa angelus, ay about angels na ang talagang primary role is to bring the message of God. Kaya, kapag pinagsama yung EU at angelus, evangelion, ang ibig sabihin nun ay good message, o good announcement, o good news. Now, bilang mga witnesses to the power of the gospel, of this good announcement, or good message, or good news, ang mga mananampalataya ni Kristo ay inatasan nga ng Panginoon na ipahayag at ibahagi iyon sa lahat ng tao. And as a church that aims to pass on the message of the gospel that we have received, it is essential na malinaw sa atin kung alin ang tunay na ebanghelyo
at alin ang peke. Dahil hindi natin alam, baka ang natanggap natin, pekeng ebanghelyo. O kaya, baka maling gospel naman ang ating naipapasa. Gaya ng mga teller sa bangko, para madali nilang makilala ang pera na peke o yung nabago, kailangan nilang kabisaduhin at maging pamilyar sa hitsura ng tunay na pera. So they have to familiar yung touch, yung itsura, lahat ng mga features doon. Para kahit anong gawin ng mga tuso sa pagtamper sa pera, as long as the teller knows the features of a real money, of genuine money, mapapansin niya kaagad ang pera. Parang iba yung texture o iba yung itsura, parang wala nito. Ganoon din tayo, mga kapatid. Bilang witnesses of the gospel and witnesses to the gospel, para madali nating matukoy kung alin ang maling pangangaral o pagtuturo ng ebanghelyo, kailangan nating lubos na maunawaan kung ano ba talaga ang ebanghelyo o ang gospel. So iyan po ang magiging topic ng ating sermon ngayong umagang ito. Let us explore the Word of God to discover what the gospel truly is. And as a result nun, malalaman na rin natin what it is not. And we will do it by studying its objective content and subjective aspect. Yes, ang gospel natin ay mayroong objective content or objective dimension at subjective dimension o bahagi. So pag-usapan muna natin ang objective content or dimension ng gospel. Kapag sinabi nating objective content ng gospel, ang ibig nating sabihin ay yung katotohanan ng ebanghelyo na hindi nakadepende sa ating pakiramdam o karanasan. Whether we believe it or not, or we accept it or reject it, mananatili pa rin ang katotohanan niyon at hindi magbabago ang mensahe niyon. Hindi nag-a-adjust ang gospel sa kanyang objective content. Balikan natin. So to further discuss it, yung objective dimension ng gospel, balikan natin at i-check muli yung ating text last Sunday sa Romans chapter 1. Maalala po natin yon. So ang sabi po dito sa verses 1 to 4, Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God, the gospel he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures regarding his son, who as to his earthly life was a descendant of David, and who, through the Spirit of holiness, was appointed the Son of God in power by his resurrection from the dead. Jesus Christ, our Lord, ang tinutukoy ko dito, ang sabi ni Pablo. So gaya po ng napag-aralan natin noong last Sunday, as we recall, sa kanyang mga sulat sa mga Kristiyano sa Roma, sinikap ni Pablo na maipangaral at maituro ng malinaw kung ano ba talaga ang gospel. At obvious na obvious ang layunin niyang iyon dahil dito pa lang sa salutation niya ng kanyang sulat, sa verses 1 to 4 na ito, ipinahayag na niya, una-una pa lang, ipinahayag na niya ang mga mahalagang sangkap ng gospel. So to begin, agad niyang sinabi sa verse 1, Paul, nagpapakilala pa lang siya, Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God. Now, i-take note po natin, mga kapatid, kung paano niya dinescribe ang gospel dito sa kanyang introduction. Ang sabi niya, it is the gospel of God. Alam natin ito, mga kapatid, na kapag ang isang author ay nagsulat ng liham o libro, ang mga salitang kanyang binabanggit ay may purpose. Hindi na yung isusulat kung wala naman yung kinalaman sa gusto niyang sabihin. So yung mga salitang kanyang binabanggit ay may dahilan kung bakit iyon ang napili niyang sabihin. Pwede naman siyang ibang salita ang sasabihin niya, pero bakit iyon ang sinabi niya? So gaya dito, bakit ang piniling sabihin ni Paul ay gospel of God?
Pansin natin yon? Bakit hindi gospel of ganito o gospel of ganyan? Bakit gospel of God? And this gospel of God, ayon sa sulat niya, is what God has promised beforehand regarding His Son, that as to His earthly life was a descendant of David, that through the Holy Spirit's power was appointed the Son of God in His resurrection from the dead. So He was talking about Jesus Christ, our Lord. Time ko na? Hindi ba? May tumunog kasi. Kala ko tayo may nagta-time. Anyway, let's proceed. So, mahalaga na ma-take note natin, mga kapatid, kung bakit iyon ang salitang napili niyang sabihin. Dahil nililinaw niyon kung ano ba talaga ang gospel in its nature. Lalo na sa sitwasyon sa Roma na nagkakaroon ng division sa pagkaunawa sa gospel. Ayon kay Pablo, ang gospel, although it is a message about God, it is actually of God. Ibig sabihin, ang gospel ay ang mensahe ng Diyos. Isang announcement na hindi lang siya ang may akda, God authored it, kundi siya rin mismo ang pinagmulan at pinanggalingan nito. Ang Diyos ang nagsalita, nagturo, at nagpahayag niyon, kaya't ang Diyos din ang tunay na nagmamay-ari ng mensaheng ipinapahayag sa gospel. That's what Paul wanted to tell to the Romans and wanted to them to realize. At bilang mga witnesses, pinapangaral lang natin at ibinabahagi ang mensaheng iyon. Hindi natin, tandaan pa natin ito, hindi natin sariling mensahe ang gospel. It is God's personal property, kumbaga. Napakahalaga po nito, mga kapatid, dahil kung ating lalaro-laruin lang o pakikialaman ang gospel, kung babaguhin, imomodify, o i-edit natin ito, na hindi naman pinahihintulutan ng Diyos para magmukhang appealing at makapagpatanggap, mag-ingat tayo, mga kapatid, sapagkat ang pinakikialaman natin ay isang mensahe na hindi atin, kundi sa Diyos. Alam niyo ang pakiramdam, kapatid, when you are using something that is not yours, di ba? Takot na takot kang masira mo yun o magulo mo yun. So we just have to believe that when God authored the message of the gospel, it was powerful enough to call people to repentance and to a decision to believe in Jesus. Hindi na natin kailangang ayusin pa iyon, dagdagan o bawasan para maging maganda sa pagdinig. It doesn't need our contribution. We should simply preach the gospel as it is. Dahil kung magmamatigas pa rin tayo, isa sa walang bahala ang napakahalagang katotohanan ito tungkol sa gospel at magpapatuloy sa pagtampel niyon, may babala si Pablo tungkol dito na sinabi niya sa iglesia sa Galatia. Check natin ang ating Bible sa Galatians 1:6-9 kung ano ang sinabi ni Pablo na yon. I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and are turning to a different gospel, which is really no gospel at all. Evidently, some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. Now, the very serious part. But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let them be under God's curse. As we have already said, so now I say it again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let them be under God's curse.
Tandaan natin mga kapatid, kung mali ang pagkaunawa natin sa gospel, magiging mali rin ang ating pangangaral o pagbabahagi nito. At kung mali ang gospel na ating ipinapangaral o ibinabahagi, matindi ang magiging consequence niyon. Sa sulat niya na ito sa mga taga-Galacia, sinabi ni Pablo na siya ay astonished o namangha dahil matapos tanggapin ng mga mananampalataya roon ang gospel na ipinangaral ng mga apostol, ay nagsimula silang tumanggap ng iba pang mensahe na parabang may iba pang gospel. Wala nang iba pang gospel maliban sa gospel na ipinangaral ni Kristo at ibinahagi ng mga apostol na pinili niya. At dahil sa nangyayaring iyon sa iglesia sa Galacia, nagbigay nga si Pablo ng isang seryosong pahayag. Even if we are apostles, or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let them be under God's curse. At inulit pa niya iyon sa ikalawang pagkakataon. Kung may mangaral man sa inyo ng mabuting balita na iba sa natanggap ninyo na, sumakanya nawa o sumakanya sana ang matinding sumpa at parusa ng Diyos. That, beloved brethren, is a serious consequence for preaching a different and falsified message of the gospel. Kaya alam niyo mga kapatid, when I was preparing this sermon last Friday, nang ma-realize ko ang ibig sabihin ni Paul sa sulat niyang ito sa mga taga-Galacia, talagang kinabahan ako. Hindi ako mapakali. Dahil ang inihahanda kong message ay tungkol sa kung ano ba ang gospel. Kaya noong binabagbag ang aking damdamin, hindi ko na natiis. Nag-chat ako sa GC ng CMT to ask for a prayer na maging maingat nawa ako sa paghahanda ng sermon. Dahil ayaw kong magkamali sa aking ipapangaral at ituturo sa araw na ito, lalo na ang usapin ay about the gospel of God. I do not want to be under God's calls for preaching and teaching you a different and false gospel other than what the Bible really teaches. So salamat naman sa Panginoon sa buhay ng CMT, for I believe they prayed, amen. At sa inyo na rin na palaging mas sinasama ang inyong mga pastor sa inyong pananalangin. Anyway, going back to the message, mga kapatid, wala naman tayong dapat ikabahala o ikatakot kung tayo ay mananatili lang tapat sa itinuturo ng Diyos sa Biblia at magiging maingat sa pagpapahayag ng mensahe ng mabuting balita, lalo na kung hindi natin iyon mismo na pag-aralan sa Biblia. Don't add anything sa gospel presentation na narinig nyo lang without checking it yourself sa Bible. Dahil, kumbaga, kung tayo ay mag-aalangan na mag-share ng gospel, hindi rin naman kalooban ng Diyos na dahil sa pagkabahala o takot na magkamali sa gospel presentation, ay hindi na tayo magbabahagi. Para safe, wag na lang. Sapagkat iyon naman ay pagsuway sa atas ng Panginoon sa atin na go and make disciples. Hindi po iyon dilema. Kung hindi iyon ay challenge for us to be faithful in studying the Bible and checking it from time and time, especially when we preach or teach the gospel. Ngayon, ano ba ang mensahe ng gospel? Tumungo na tayo dito. Ano ba talaga in its essence ang ipinapahayag ng mabuting balita? That's a good question, di po ba? So, maingat nating pag-aaralan iyon sa susunod na bahagi ng mensaheng ito. So, sa buong New Testament po, kapag na-encounter natin ang salitang gospel, ito ay ipinapahayag sa iba't ibang paraan o iba't ibang approach. Ang isa sa mga paraan ay makikita natin sa unang 4 na aklat ng New Testament. Ang tinatawag nating 4 Gospels or 4 Gospel books. The Gospel of Matthew, Mark,
Luke, and John. Pero syempre hindi po ibig sabihin nito na may apat na magkakaibang gospels. Dahil isa lang naman talaga ang gospel. Gaya ng sinasabi natin dito sa ating anniversary. 40 years, one gospel, pass it on. Pero mayroong apat na paraan o approach ng pagpapahayag ng isang mensahe na yon. Mayroong paraan or approach na ginawa si Matthew, si Mark din, si Luke at si John din. Pero isang gospel lang ang pinipresent nila. Now, dahil doon, kung maingat at matiyaga nating pag-aaralan ang apat na gospel accounts na yon, at kung titignan natin iyon, yung apat na gospel na ito na ating nabasa at napag-aralan na, matutuklasan natin, mga kapatid, na lahat ng iyon ay nangangaral o nagtuturo tungkol sa person and work of Jesus Christ, na nagpapakita na si Jesus mismo ang pinakapuso ng gospel. In each of their gospel accounts, the writers spoke about Christ's teachings, kung ano ang itinuro niya sa kanyang mga alagad at sa mga tao habang siya'y nangangaral sa iba't ibang bayan. Naglalaman din ang mga gospel books ng kanyang ministry and power, kung paano niya pinagaling ang mga may sakit, pinalaya ang inaalipin ng masasamang espiritu, pinatawad ang mga nagkasala, at kinailinga ang mga itinakwil ng lipunan. Ipinapakita rin sa mga aklat ng gospel ang life and death of Jesus, kung paano siya namuhay ng may ganap na pagsunod sa kalooban ng Ama, at kung paano siya pinahirapan at pinatay para sa kaligtasan ng sanlibutan. And the gospel writers also made it a point to report how Jesus defeated death in his resurrection and how he ascended into heaven in his glorious state. Mga kapatid, lahat ng ito ay makikita sa 4 gospel accounts ng New Testament, na lahat ay nakasentro kung sino si Jesus at sa ginawa niya, sapagkat iyon ang nilalaman ng mensahe ng mabuting balita ng Diyos. The message of the gospel centers on the person and work of Jesus Christ. There may be some messages that we need to include, God loves you. There may be some messages that we need to include, there is a solution to your problem. But take note, those things are not really the core of the gospel. The message of the gospel centers on the person and work of Jesus Christ. Kung nagtapos lang tayo sa mga additional na iyon, hindi natin na-present ang gospel. Now, ang isa pa sa mga paraan kung paano ginamit ang salitang gospel sa New Testament, lalo na noong nagsisimula pa lang o simula pa lang ng panahon ng bagong tipan, iyon ay may kinalaman sa announcement o pagpapahayag ng pagdating ng isang kaharian o isang paghahari, the kingdom of God. The message of the gospel is about the coming of the kingdom of God, which God Himself promised beforehand. Maalala natin ang sinabi ni Pedro sa mga taga-Roma. So, sa panimula ng New Testament era, kapag ginagamit ang salitang gospel, madalas itong tumutukoy sa good news, good announcement. There is a good announcement that the kingdom of God that God had promised before to come is about to break through. Ito na, dumarating na. At inihanda mismo ni John the Baptist ang daraanan ng mensaheng iyon. Now you can see na the strategy of Luke. In-establish niya kung sino itong John the Baptist because Luke wanted na makita ng mga tao, this John the Baptist ang maghahanda ng daraanan ng mensaheng iyon. Means the good news of the kingdom of God. Now, as we open our Bibles to Luke 3:1-20, you may open it
yourself. Hindi natin babasahin yon. Pero as you read it, makikita natin kung paano ipinakilala ni Luke si John the Baptist at kung paano ang naging pangangaral niya. Sa verse 3, sabi doon, He went into all the region around the Jordan, proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins. Alam niyo mga kapatid, ang proclamation na ito ni John tungkol sa baptism of repentance sa kanyang pag-iikot ay madaling mauunawaan ng mga Hudyo dahil bahagi na ito ng kanilang kultura. Sa kultura ng mga Hudyo sa panahon na iyon, may tinatawag silang ritual of cleansing. So isasagawa nila iyon sa pamamagitan ng paliligo sa tubig. So maririnig niyo yon kay Jesus, ni-instruct niya ang isang may sakit o may skin disease. At sa kanyang pangangaral ni John the Baptist, sa vicinity ng Jordan River, tinawag at pinangaralan ni John ang mga Hudyo na kailangan nilang tumalikod sa kasalanan, repent, at magpabautismo sa tubig. Iyon ang ginagawa ni John sa araw-araw dahil, sabi nga natin, basically, that is his calling. Siya ipinanganak para doon sa specific purpose na yon, to prepare the way for the coming of the kingdom of God. Kung mababasa nyo pa rin, when John had already prepared the way, natapos na ang kanyang buhay. He was beheaded. Now, sinimulan ni John yung mission niya na iyon sa mga Hudyo sa pamamagitan ng pangangaral na, kayong mga Hudyo na lahi ni Abraham, kailangan ninyong magsisi sa inyong pamumuhay sa kasalanan at sumailalim sa spiritual cleansing na ipapakita ninyo sa pamamagitan ng ritual cleansing na ito, ang paliligo at pagpapabautismo sa tubig. Pero alam niyo ba mga kapatid, na ang pangangaral na iyon ni John ay isang controversial na mensahe para sa mga Hudyo. Dahil sa panahong iyon, ang calling for a ritual cleansing through water baptism ay karaniwang ibinibigay lamang sa mga Gentiles o mga non-Jews. Kapag gusto nilang maging bahagi ng pananampalataya ng mga Hudyo, they have to undergo that ritual cleansing. Yun nga, sa kultura ng mga Hudyo, ang lahat ng mga Greeks o non-Jews, kailangan nilang dumaan sa ritual na iyon. At ngayon, heto si John, nangangaral mismo sa mga Hudyo. You have to be baptized. You have to take a bath and undergo cleansing. Ang tanong, bakit ganon na lang ang pangangaral ni John sa mga kapwa niya Hudyo? Bakit pinili niya na ipangaral ang controversial na mensaheng iyon? Hindi ba parang off iyon na siya ay nangangaral nga at pinabahagi at inahanda ang daan, tapos parang gagawa pa siya ng kontrobersya? Ang sagot ay, dahil sa panahong iyon, sila ay nasa isang critical moment na. Matapos niyang sabihan ang mga kapwa niya Hudyo na they have to produce fruit in keeping repentance. May mga lumalapit kasi sa kanyang pagmi-ministry of baptism. May mga lumalapit sa kanya, sabi niya, hoy, kayong mga brood of vipers. Bakit kayo lumalapit? You have to produce fruit in keeping repentance. Then after sabihin niya iyon, sinabi niya sa verse 9 ang dahilan kung bakit. Itong sabi niya, nandyan ba? The axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. Nakita na po ba kayo mga kapatid, o nakapanood na kayo ng isang lumberjack, putol ng puno? Siya po ay nagpuputol ng puno
then ang gamit lang talaga niya ay isang matibay at matalas na palakol. Siguro sa cable merong ganyan. Pinapalabas nila kung paano nagpuputol ng puno ang isang lumberjack using palakol. Hindi ba puputulin niya iyon ng salitan? Ilang taga sa kaliwa, then ilang taga sa kanan, paulit-ulit na lang niyang iyong gagawin hanggang sa isang hibla na lang ng kahoy ang nakakapit, ang natitira, at yung isang hibla na lang yon ang nagpapanatili sa puno na nakatayo. At sa huling hataw ng palakol, tiyak ay tutumba na ang punong iyon. At sa sandaliring iyon, sisingaw ang lumberjack. Anong sigaw niya? Timber! Kasabay ng sigaw na iyon, maririnig mo ang malakas na dagundong ng pagbagsak ng puno. Ganoon, mga kapatid, ang nais ni John na ma-realize ng mga Hudyo sa panahon na iyon tungkol sa matinding panganib na kinakaharap nila. The axe is already at the root of the trees. The lumberjack is ready to swing the final swing. Ipinapahayag na sa kanila ang good announcement bago pa nila marinig ang timber. Isang hataw na lang at babagsak na sa kanila ang puot ng Diyos. Kaya, ang pangaral niya, repent and be baptized, have a spiritual cleansing, for the kingdom of God is at hand. Ayon nga sa comment ni Alcip Sproul, sa ibig sabihin ni John sa pangangaral na iyon, there is a radical nearness to this breakthrough of the kingdom of God, and the time frame of it is immediate. Any second, for this generation, the kingdom of God is at hand, and you are not ready. Nang marinig ito ng mga tao, marami ang tumugon ng positibo. Ngunit, ang mga religious leaders noong panahon na iyon, ang mga Pariseo at Saduceo, ay kinasuklaman ang mensaheng iyon. Dahil hindi sila naniniwalang kailangan pa nilang magsisi at maghanda para sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Bising-busy nga sila sa kanilang religious activities. At isang araw nga, habang nagbabaptize si John, nakita niya si Jesus. Nakita niya si Jesus na papalapit sa kanya. So nang makita niya si Jesus, itinigil ni John ang kanyang ginagawa at ipinahayag ang ebanghelyo. Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Here he is, the one who will save us from being thrown into the lake of fire. Behold, here it is. Here he is. Mga kapatid, that is the gospel of the kingdom of God. Si Jesus mismo ang sentro ng kaharian na iyon. Siya ang hari at siya rin ang daan na dapat nating puntahan upang makapasok sa kaharian ng Diyos at mapasailalim sa kanyang pamumuno. Nang dumating si Jesus at pumasok sa eksena, ang mensahe ay hindi na lang the kingdom of God is at hand, kundi the kingdom of God is now and here na rin, sapagkat sa pagdating niya, dumating din ang Emmanuel, ang Diyos na kasama natin. Therefore, His kingdom is with us. Pero mga kapatid, just to clarify, hindi naman sa hindi pa naghahari ang Diyos, na wala pa ang kingdom of God here on earth, dahil ang paghahari naman ng Diyos ay laging umiiral. Ngunit, sa lumang tipan po kasi,
may ipinangako ang Diyos na pagtutubos na magaganap sa pagdating ng kanyang kaharian. So God had promised beforehand that the Messiah, the Christ, would come one day to save His people. Kaya nga, ang mga Israelita at mga Hudyo noon ay matagal nang umaasa at naghihintay sa katuparan ng pangakong iyon dahil ang Diyos ang nangako. That's the gospel of God about the coming of a kingdom. Pero mga kapatid, ang nakapanlulumo nang dumating ang araw na iyon, nang ang kaharian ng Diyos ay dumating na sa pagdating ni Jesus, hindi nila ito matanggap. Hindi nila maunawaan na si Jesus mismo ang Messiah, ang anointed one ng Diyos, na siyang kumakatawan sa mismong kaharian ng Diyos. Instead of accepting Jesus as the King of the kingdom of God, the religious leaders and the people of that time falsely accused Him of blasphemy, of stirring up rebellion against Rome, and of claiming to be a king and the Messiah. Hindi nila kayang tanggapin iyon. At dahil doon, they crucified and killed Him. Ngunit ang hindi nila alam, mga kapatid, iyon pala ang dakilang plano ng Diyos. The gospel of God, the fulfillment of what God had promised beforehand, is still rolling out even though they tried to kill Jesus. Iyon ang kanyang plano ng pagtubos. Hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para sa buong makasalanang sanlibutan, kundi para din sa atin. That the Messiah King would lay down His life so that those who would come into His kingdom as they believe in Him would be freed from the enslavement of sin. Isn't this good news, mga kapatid? Hindi ba ito ang mabuting balita? Now, although that might sound like an already complete message of the gospel, tandaan natin mga kapatid, that a gospel without the message of the resurrection and ascension of Jesus is an incomplete message. Take note po natin na yun. A gospel without the message of the resurrection and ascension of Jesus is an incomplete message. Mga kapatid, kahit maraming dakilang nagawa si Jesus sa kanyang pagmiministeryo, kung siya naman ay nanatili sa libingan at hindi nabuhay na muli at umakyat sa langit, hindi iyon magiging tunay na good news. Ang sabi nga ni Pablo, if Christ has not been raised from the grave, then our preaching is in vain. This is in vain. We are spending almost an hour kung hindi nabuhay si Jesus. This is nothing. And your faith is nothing. It is in vain. Tandaan natin ito mga kapatid. The resurrection of Jesus declares an important truth na sa kanyang pagkabuhay na muli, Jesus looked at death face to face and said, "You're done. Wala na ang kamandag at kapangyarihan mo. At ang lahat ng mga namatay, ngunit sumampalataya sa akin, ay mabubuhay na muli, magpakailanman." Kaya, sa kanyang muling pagkabuhay, pinakasan ni Jesus ang terror at kapangyarihan ng kamatayan at nagpakita sa kanyang mga alagad upang palakasin ang kanilang pananampalataya. Then, let us not forget this next essential part of the gospel na ayon kay R.C. Sproul ay halos tuluyang nakaligtaan na sa pagtuturo, pangangaral at pagpapahayag ng gospel sa panahon noon at maging sa ngayon. Ang ascension o pag-akyat ni Jesus sa langit. This is why it is important. The message of the ascension of Jesus into heaven is essential because it tells us
that as Jesus was being taken up into heaven, he was being taken up to his coronation, to his enthronement as the King of Kings and Lord of Lords. Iyon ang moment na nagdedeklara na all authority in heaven and on earth, saan man kayo bumaling, is now in the palm of His hand. Pinapaalalahanan din tayong mga mananampalataya nito that the greatest power in the world is not in the hands of the President of China or the President of Russia or even the President of the United States or the Philippines. The greatest power in the world and even in the whole universe is in the hands of Jesus Christ, the King of all kings and the Lord above all lords. Because in his ascension, it is fully revealed that, according to Philippians 2:9-11, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. At gaya nga po ng nabanggit ko kanina sa pasimulan ng mensaheng ito, kahit na umakyat si Jesus sa langit upang lumuklok sa kanyang trono, iniwanan niya sila. Iniwanan niya ang kanyang mga alagad ng isang dakilang tagubilin. Great Commission. Isang misyong may kalakip na kapangyarihang mula sa kanya. He told them to go and make disciples of all nations. Preach them this gospel. Preach them the gospel. And as they believe and accept it, baptize them in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. After that, teach them to obey all my commands and teachings too. And as you do all this, rest assured that I am still and will always with you, even to the final hour or seconds of time. So whether you are in Jerusalem or in any town of Judea, or you find yourself in Samaria, or even to the farthest part of the earth, always remember, you are my empowered witnesses. And that, brethren, is the objective content of the gospel. So dito na muna po nagtatapos ang sermon para sa atin ngayong umagang ito o ngayong oras na ito. Tanong natin kanina sa panimula ay, in its essence, what is the gospel? Sa ngayon, hindi pa natin ito masasagot ng lubusan dahil nasa isang bahagi pa lang tayo ng nilalaman ng gospel. May isang bahagi pa. Pwede naman natin tuloy, pero another 1 hour. Alam niyo ba, kapatid, na the gospel, while it has an objective content, is also bestowed by God with subjective aspect. Pinuno tayo kanina, di ba, ng so much information and so much teachings. Pero merong subjective dimension ang gospel. At yun po ang ating pag-uusapan sa susunod na linggo. As God wills it, next week, as we aim to complete our discussion on what the gospel is, pag-uusapan natin ang subjective dimension ng gospel. Sa ngayon, ang challenge sa atin ay, as witnesses to the power of the gospel, do not forget that you have been empowered by the Holy Spirit with a powerful message.
the gospel in its purest essence is all about who Jesus is and what Jesus did. This, my beloved brethren, is the truth of the gospel. And may this truth continue to mold each one of us into who God intends us to be. Empowered men and women of God, all for the glory of God. Papuri sa Panginoon. God bless us all.